Ilang oras pa lamang nakakalipas, may ilang supertankers na pong umatras mula sa Persian Gulf dahil sa panganib na dulot ng pagpasok ng US sa giyera ng Israel at ng Iran. Ayon sa Singapore Straits Times, dalawang supertankers na dapat ay papasok sa Persian Gulf biglaan pong umatras dahil sa panibagong panganib. Kapon kasi, bumoto ang Iranian Parliament na isara o harangan ang tinatawag na Strait of Hormuz sa bukana po ng Persian Gulf bilang reaksyon sa pagbomba ng Amerika sa Iran. Hindi pa po pinalang desisyon yan ng Iran pero ito na po ang inisyal na resulta. Meron bang epekto sa atin itong mga pangyayaring ito sa Persian Gulf? Gayong sobrang layo po natin dito. Malamang po, kung titignan po natin yung mapa, nasa kabilang sulok po ng mundo ang Persian Gulf. Nandun po tayo sa bandang Asia. Pero ramdam natin ang epekto sa ating mga bulsa. Mamayang hating gabi lamang ang simula ng pag-akyat ng halos 5 piso ng presyo ng gasolina dito sa Pilipinas o diesel dito sa Pilipinas para sa digmaan sa pagitan ng Israel at Iran mula noong nakaraang linggo. Tandaan na malaking bahagi ng oil imports natin ay galing po sa gitnang silangan. Sa pagpasok ng Amerika sa digmaan at sa bantang isara ang Persian Gulf, maring tataas pa ito lalo. Bakit po? Kung titingnan mo kasi ang mapa ng Persian Gulf, para po itong embudo na naharangan dito. Ito yung embudo niya pero nakarangan ng label eh. Sa paligid po ng Persian Gulf, ang mga major oil producers ng gitnang silangan. Halimbawa, ang Iran, ang Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain at Qatar, at ang UAE at ang Oman. At ang langis na kanilang nilalabas ay dinadaan sa Persian Gulf. Dito po, gamit po mga supertanker. Dito po ang ruta, ilang naharangan dito. Pababa po dito sa Gulf of Arabia at papunta po ng Indian Ocean bago pumunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pansinin po ninyo ang halos kabuuang hilaga ng Persian Gulf. Yan po ay Iran. Lahat po yan, Iran. Maliban lang dito, Iraq na ito. At ito ay Kuwait. So, kita po ninyo, yan po ang coastline ng Iran. At ito po ang pinaka-embudo ng Persian Gulf, ang tinatawag na Strait of Hormuz. Okay, naharangan din sa isang makitid po na daanan ng Persian Gulf sa pagitan po ng Iran at ng Oman. Dito po sana, kita ninyo dito yung dulo ng Oman at ito naman po ay bahagi ng Iran. 33 kilometers lamang po ang lawak niyan sa narrowest point ng Strait of Hormuz. Diyan po sa embudong yan, dumadaan ng isa sa about 4 na litro o 25% na langis na binibenta po sa buong mundo. At sa langis na yan, 85% po ay nakadestino sa atin sa Asia. Kaya po kung magkaipitan sa lugar na yan, damay talaga ang presyo ng langis sa atin po sa Pilipinas. Dagdag pa yan, diyan po dumadaan ang 30% ng natural gas o LPG. Ito pa, sa hilagang bahagi ng embudong yan, meron pong mga military bases ang Iran kung saan maaaring mag-deploy ang Iranian Navy at Air Force para harangan ito pong Strait of Hormuz. Isang halimbawa po itong Larak Island kung saan merong military forces ang Iran. At ito po, banda dyan sa taas, ito po, ang Bandar Abbas. Ito po ay isang major Iranian naval at airbase and port. Literal po na nasa leg mismo siya ng embudo. Kung tumingin ka sa bandang kanluran naman, kung dito po ang Strait of Hormuz, bandang kanluran, sa gitna mismo ng Persian Gulf na kontrolado pa ng Iran ay may dalawang isla kung saan meron itong military installations. Ito pong Abu Musa na nasa bukana po ng embudo. Sa satellite image po niya, makikita pong isang major airbase. Meron po siyang sariling airstrip at mga ports. At sa bandang kanluran po niya, meron pang isa pang islang okupado ng Iran, ang tinatawag na Siri Island, kung saan meron siyang tinatawag na Siri International Airport, kahit mukhang wala namang turistang dumadaan doon o dumadayo doon. Ang tanong siyempre, kung gugustuhin ba ng Iran, may sasara ba nito ng tuluyan ang Persian Gulf? Sa kasaysayan po ng giyera sa gitnang silangan, nakailang beses na pong nagbanta ang Iran na ipapasara ito. Sa huli, napipigilan din ang Iran. Yun lang, asahan ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyon na ito at ramdam na ramdam po natin dito sa mga istasyon ng gasolina
dito sa Pilipinas. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.